Nung po ako, naalala ko sa amin, napakagulo sa pamilya, sa bahay. Hindi ko ba maintindihan bakit palaging may drama, palaging may away? At sa tingin ko, ang palaging nag-uumpisa po dito sa away, hindi pagkakaunawaan, yung aking yumaong lola. Kaya kasi po, minsan, naaway niya yung nanay ko. Kung hindi naman yung nanay ko, yung aking lolo, paminsan-minsan na lang po dumadating sa amin, bumibisita yung aking tito, aawayin pa niya. Palagi merong sigawan, merong murahan, iyakan. Sabi ko, bakit ganito? Ano bang nangyayari? Ano ba yung problema? Hanggang pinagmasdan ko po yung aking lola. Napansin ko, may ugali siya. Ano po ito? Ang hilig nanonood ng telenovela. At higit po sa telenovela, alam niyo po ang paboritong show niya paggabi, yung pong pamagat, Maalaala Mo Kaya? Ayun pala, sabi ko. Yung napapanood niya, binubuhay niya. Amen? Alam naman po natin ang telenovela, di ba? Palagi merong issue, palagi merong eksena, palagi merong problema. Dahil pag nagkaroon na ng solusyon yung problema, meron na naman dapat ibang problema. Pag walang problema, tapos na ang palabas, di po ba? Pero yun yung problema. Kung ano yung nakikita, binubuhay niya. At isa pong katotohanan niya na gusto kong tandaan nyo, na kung ano man ang iyong pinapansin, yan ang iyong tatanggapin. In English, what you focus, you get. Tingnan mo ang buhay mo, ano ba ang natatanggap mo ngayon? Ito ay dahil yan yung iyong pinagmamasdan, yan ang iyong tinitignan. Limbawa na lang po, alam ko marami sa atin may problema sa pera. Lalong-lalo na yung mga iba palagi nagpapadasal sa akin sa utang. Pero yung mga mayayaman, marami din utang yan. Di po ba? Pero hindi mo naman sila nakikita na namomroblema. Bakit yung mga mahihirap, para sa kanila problema ang utang? Dahil ang nakikita nila pag sinabi mong utang, mahirap yan. Di po ba? Pero pag sinabi mo utang sa mayaman, anong tingin niya? Opportunity. Magagamit ko yan para magkaroon ako ng pera. Mas marami pang pera. Naintindihan niyo po? Palagi mong naiisip yung utang mo, hindi ka na makatulong. Kaya nga ang dumarating sa buhay mo? Mas marami pang utang. Pero ang mayaman, merong utang, palagi bang iniisip? Hindi. Ang iniisip niya, paano ko mai-improve ang aking negosyo, ang aking business? Naghahanap siya ng opportunity, naghahanap siya ng tao na makakatulong sa kanya. Kaya nga tingnan niyo po, ang mga mayayaman lalong yumayaman, ang mga mahihirap lalong humihirap. Anong pagkakaiba? Nandun sa kanilang tinitignan. Amen? O kamukha din po sa mga may problema sa kanilang relationship. Madami din nagpapatulong sa akin darating dito. Nagpapa-counseling. Mag-uumpisa mag-share lahat ng problema ng kanilang asawa. Itong asawa daw nila ng babae, unfaithful, iba na ang ugali, hindi na sweet, hindi na maaruga, napakaraming bisyo, etc. etc. Hindi talaga mawawala yung problema kasi ang palaging tinitignan, ang palaging inaalala, yung problema ng asawa. Nagtatanong ako, meron ka bang masasabing mabuti sa asawa mo? Meron naman sinasabi, pero ayaw pansinin. Amen? Kung gusto mong maayos yung inyong relationship, bakit hindi mo isipin? Ano kaya yung magagawa mo para imbis na palaging umaalis sa bahay, manatili sa bahay? Amen? Bakit hindi bigyan ng pansin yung kanyang sarili, yung misis? Paano ko kaya mai-improve ang aking sarili? Para imbis na iba ang ninanasa ng aking asawa, ako ang pagnanasaan niya. Pero sa tingin niyo po, maiisip pa ba ng misis yun? Hindi. Bakit? Masakit ang loob Ang palaging inaalala, ang palaging nakikita, yung ginawa na masama ng mister niya. Ang swerte naman niya. Siya na nga nagkasala, ako pang mag-reach out sa kanya? Kaya nga, hindi magkakaroon ng solusyon. Kasi ang nakikita at pinapansin, yung pagkukulang at problema ng kanyang asawa. Amen? Yun na nakikita, yun ang palaging tatanggapin. Ganyan din, pag meron kang sakit, bakit imbis na gumaling ka, lalong gumagrabe, lumalala ang sakit mo? Kasi wala ka ng ibang iniisip, tinitignan, at pinagmamasdan kung hindi yung sakit na yan. Pero imbis na yan ang iyong pansinin, tignan, bakit hindi ka magpasalamat sa ibang blessing na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo? Pag blessing ang nakikita mo, anong tatanggapin mo? Blessing din. Pero pag
palagi mong binibigyan ng focus, pansin yung sakit, ano tatanggapin mo? Di mas malalang sakit. Halimbawa na lang po, alam niyo po ngayon, hindi ko sinasabi, masakit itong aking daliri. Parang meron po akong trigger finger. Pero kahit na masakit, ang hirap pong magsulat Ang hirap magpirma ngayon. Sinasabi ko sa sarili ko, masakit man yung isang daliri ko, at least meron pa rin ako 9 na nagagamit ko. Di po ba? Pero ano kayang mararamdaman ko kung palagi kong tinitignan, pinapansin, ang sakit. Di lalong sasakit. Di masisira ang aking buong araw. Di po ba? Dahil ang nakikita mo sakit, ang tatanggapin mo mas masakit. Pero bigyan mo ng pansin ang blessing, bendisyon ng Diyos sa iyo. Magpasalamat ka kahit na nasasaktan ka. Anong darating sa iyo tatanggapin mo? The blessing at biyaya din ng Diyos. Amen? Yan ang sinasabi ni Jesus sa kanyang kwento. Napakaganda ng kanyang talimhaga. Ang kwento ng babaeng balo na humihingi ng hustisya dito sa masamang hukom. Ito pong babaeng balo, dehado Kasi una, balo na siya, wala nang ibang sumusuporta sa kanya. She was a widow, she was a nobody, lalong-lalo na babae siya. Walang sinasabi sa lipunan noong panahon ni Jesus. Humihingi daw ng katarungan dito sa hukom. Sino yung hukom? Anong description niya sa gospel? Napakasamang tao. Una, wala daw siyang respeto sa kung sino man tao, at hindi din niya ginagalang ang Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Pero, tumigil ba siya sa pagpunta, paghingi ng tulong do sa hukom? Ilang beses na siguro siyang binastos ng taong ito dahil nga wala daw respeto, galang sa kanyang kapwa Pero hanggat hindi niya nakuha yung kanyang inihiling, hindi siya tumigil. At bandang huli, nagtagumpay siya, pinagbigyan siya. Hindi niya pinansin, hindi niya tinignan, ang taong ito nakakatakot, ang taong ito masama, ang taong ito papahiya ako. Nagpursige siya, nagtiyaga siya dahil para sa kanya yung kanyang gustong makuha. Hustisya, katarungan. At dahil doon siya nakatuon, yun yung kanyang nakamtan at yun ang binigay sa kanya. Tanungin mong sarili mo, ayon sa iyong buhay, saan ka nakatingin? Ano ang iyong pinapansin? Kung masama ang iyong tinitignan, do not expect, wag kang maghintay, makakatanggap ka ng mabuti. Amen? At ganyan din nagiging mahalaga ang papel ng panalangin sa atin. Dahil pag sinabi mong dasal, ibinabalik tayo ng tingin sa Diyos. Sa pamamagitan ng dasal, ay tinutulungan ka na tingnan mo ulit ang Diyos. Through prayer, it centers us again to God. That is what prayer is. Refocusing yourself to God. Dahil napakarami mong iniisip, sana pag ikaw ay nagdarasal, ang tingin mo lang, ang tuon mo lang sa Diyos. Para pag nakatingin ka na sa Diyos, pag nasa harap ka na ng Diyos, ay matatanggap mo ang kanyang grasya. Yan ang pagdarasal. Bringing us back once again in the presence of God. Kaya nga po, di ba, bago tayo magdasal, ano sinasabi natin? Let us bring ourselves in the presence of God. Let us recognize the presence of God in our midst. Para pag nakita mo yun, matatanggap mo ang kanyang grasya. Pero hindi. Yan din ang madalas sa problema na napakarami sa atin. Mukha lang tayong nagdarasal, pero nasaan ang iyong isip, nasaan ang iyong puso? Nandun pa rin sa iyong problema. Yan ang problema na napakarami sa atin. Lalapit tayo sa Diyos, papasok tayo sa simbahan, dala pa rin natin ang ating mga problema. Kaya nga ang Diyos minsan nagiging sirang plaka na siya Paulit-ulit na niya sinasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba. Sana naman pag tayo ay nagdarasal, bitawan mo na yung iyong dinadala. Kaya nga sabi ni San Pedro, cast on Him all of your anxieties. Yan din ang ibig sabihin ng pagdarasal. Pag nananalangin ka, ibig sabihin, itapon mo na sa Diyos lahat ng iyong pangamba at pag-aalala. At ang importante lang ay ang Diyos at ikaw magkasama, magkaugnay. Dahil alalahanin din natin ang sinabi ng ating Panginoon. Pag kayo ay nananatili sa akin, kayo ay magkakaroon ng buhay, mabungang buhay, at buhay na walang hanggan. Bakit hindi ka nakakatanggap? Bakit hindi ka nakakaranas na mabungang buhay? Baka sa iba ka nakatingin, kaya hindi mo ito matanggap ngayon sa iyong buhay. Magdasal tayo.
ibalik natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Ituon mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang Diyos lang ang iyong tignan para ikaw ay makatanggap sa Kanyang bendisyon, sa Kanyang grasya. Bayaan mo yung iyong mga pag-aalala. Bahala ang Diyos diyan. Tandaan mo, kung saan ka nakatingin, yan din ang iyong tatanggapin.